sa'yo pag-ibig ay nananatili. Dahil sa'yo biyaya at napapagod kaya. Di mo ako
kaibigan, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Sa iyong lahat na sumusubaybay at sumusunod dito po sa ating evening talk with Pastor Rodi sa Jesus Our Hope International Assemblies. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyo pong patuloy na pag-antabay at pag-aaral na kasama ko, at nawang ating pananampalataya ay mapalakas ng gusto sa pamagitan po ng ating pag-aaral. Ito po ay part 3 ng ating pong series na topic about faith, the maximum testing of our faith. Maximum, hindi hinay-hinay, but the maximum testing of faith sa mga mananampalataya sa ating pong Panginoon. So ito pong ating topic ngayon is as Christian, what we need to do during the Great Tribulation. Bilang mga Kristiyano, ano ang dapat natin gawin o ano ang mga gagawin natin pagsapit ng Great Tribulation or Great Worldwide Trouble, na kahit saan ka pumunta, saang bansa, mayroong trouble, mayroong conflict, at mayroong persecution. What we need to do. Number 1, basahin po natin ang Philippians 1:20, verse 19 to 21. Ganito po ang sabi sa banal na kasulatan, atin po itong pagnilay-nilayan. Dahil pagdating nito, kailang wala tayong pag-agam-agam, natatawag kay Lord, marirecall natin anong sinasabi ng ating Panginoon. Ganito po ang sabi sa verse 19, "For I know that as you pray for me, and the Spirit of Jesus Christ help me, this will lead to my deliverance. As we pray, the Spirit of Christ will help and will lead Paul to deliverance. For I fully expect and hope that I will never be ashamed, but that I will continue to be bold for Christ as I had been in the past. And I trust my life will bring honor to Christ whether I live or to die." Ano po ang sinasabi? Nagtitiwala ako na sa panalangin, madi-deliver ako, makalalaya ako, sapagkat aking buong inaasahan na hindi ako mapapahiya kahit kailan, at magiging tuloy-tuloy na matapang ako. Hindi ako matatakot, tulad ng mga unang panahon sa mga pinagdaanan, na ang aking buhay ay para lang sa kaluwalhatian ng Diyos. So ganun din po dapat tayo sa panahon yan. Ang ating buhay ay para lang sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ito, whether to live or die, the honor must be for Christ. Sa 21, "For to me, living means living for Christ, and dying is ever better." Kay Pablo, nagpahayag po siya, ang mamatay, kung mayroong persecution, ay mamatay para kay Kristo. At ang mamatay ay pakinabang, even much better. Sapagkat yun po ang full expectation na ang Kristiyano, ang faithfulness natin, lifetime. Walang sino mang makakaagaw sa katapatan natin sa Panginoon. So that's the number 1, call and trust God 100%. That's the number 1 point pagdating ng Great Tribulation. Ulitin ko, ito ang dapat nating asadin pagdating ng Great Tribulation. Call and trust God 100%. Number 2, be ready. Kailangan pagdating yan, ready po tayo mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Dapat ready tayo. Matthew, o dito sa aklat ng Acts, aklat na magawa. Pansinin po natin ang aklat na magawa, ang pananambita ni Pablo, Acts 21:13. Ganito po ang sinasabi sa talatang ito. Be ready. But he said, "Why all this weeping?" Bakit ito mga nagsisiiyak? Yung mga tao nagsisiiyak. "You are breaking my heart. I am ready not only to be jailed in Jerusalem, but even to die for the sake of the Lord Jesus Christ." Nang nalaman nung nga kasama ni Pablo, nagiiyakan sila na mayroong hula na si Pablo ay bibilangguin sa Jerusalem at papahirapan. Pero sabi ni Pablo, bakit kayo nagsisipag-iyak? Sinisira nyo ang aking kalooban, ang aking damdamin. Alam nyo, ako'y ready kahit ibilangguman ako sa Jerusalem. O kahit na ako'y patayin doon. No problem. For Christ's sake. Dahil sa Panginoon.
Kaya kong harapin yan, sabi ni Paul. Kaya pagdating po nito, ng Great Tribulation, may mga Christian iiyak. Parang yung mga kasamahan ni Pablo, iiyak. Sabihin, ayaw kong mangyari yan sa iyo, ayaw kong mamatay ka, ayaw kong mawala ka, tatay o anak. Siyempre naman, family ties, ayaw natin mawalang sino mang membro sa pamilya natin. Magdadamdam tayo. Pero ang tanong, why all this weeping? Bakit kayo umiyak? Kaya nga kailangan we must be ready. Sabi ni Paul dito, I am ready not only to be jailed, but even to die for Christ. The question, brothers and sisters, are you ready to be jailed or even to die for Christ? Hindi ka ba iiyak? Hindi ba kayo mag-iiyakan? Kung mag-iiyakan man kayo, okay lang. Pero, yung pag-iyak natin ng pag-iyak, pagdating ng panahon na to, it breaks our heart and our faith. Na para bang ayaw nating harapin ang sinasabi ng ating Panginoon. Para bang ayaw nating dumaan doon sa matinding pag-uusig kung sakaling doon tayo nakatakda. Anyway, dumaan man tayo sa hindi. Ang sabi po rito, be ready. Kaya ngayon pa mga kapatid, sapagkat ito'y mangyayari din naman, mag-ready po tayo. Ang faith natin must be tested. Number 3, pag dumating ang kahirapang yan, face it. Harapin mo. Or, run away for your life. Ito na po ang matindi dito. No? Kung matapang ka, harapin mo. Kung mayroon ka pang tatakbuhan, tumakbo ka. Huwag mong hayaang patayin ka na lang na walang dahilan dahil sa pag-uusig. Pero kung wala ka nang pupuntahan, nahuli ka, tinanikalaan ka, nakabinahan, nakalian ka, naposasan ka, face it. Ikaw siguro ay kasama doon sa mga na-captives or sa sword na mamatay or sa torture o sa anuman. Face it. Huwag ka na mag-aagam-agam pa. Doon naman talagang destination ng lahat ng taon later. Iba-ibang kamatayan nga lang. Iba-iba nga lang sasapitan natin. Tulad ng mga apostol. Yung 12 apostol, iba't iba ang kanilang pinagdaan ng tribulation o kahirapan. Pero lahat naman sila namatay. Okay? So kung dumating yan, face it. Or kung may pagkakataon, run away. Basahin natin ang Matthew 24. May sinasabi po sa Matthew tungkol sa pwedeng kasakitan na pagdadaanan po natin. Okay, verse 16. Ganito po ang sabi. Then those in Judea must flee to the hills. To the hills. Yung mga nasa Judea must flee to the hills. Ang Judea sa Israel, ito po yung pinaka-prestigious na lugar. Andito naninirahan yung mga mayayaman, yung mga kilalang tao, yung mga may poder dito sa Judea. Pero pagdating nitong Great Tribulation, ang sabi ng Panginoon sa prophecy, ang mga nasa prestigyosong lugar, mga mansyon ang bahay, mararaming pera. Walang magagawa yung pera mo. Walang magagawa yung mansyon mo. Dahil rulership na pinag-uusapan dito, hindi ito individual na kanya-kanya. Apektado dito lahat. And this beast, yung halimaw na to, yung Antichrist, nagawa niya forcefully na pasunurin yung mga great persons, small and great, rich and poor, slave and free, to worship the beast and to accept the mark in their right hand and in their foreheads. Nagawa niya. So kung kahit nasa Judea ka, Kristiyano ka, may mansyon na Kristiyano ito, maraming sasakyan, mawala ka namang diesel kasi di ka makakabili, wala kang tatak. Yung pera mo hindi makakabili sapagkat hindi nagagamitin yung pera pag walang tatak. Matindi ang pag-uusig. Ang sabi, yung mga nasa Judea must flee to the hills. Tatakbo doon sa mga mountains, doon sa mga kabundukan, magtatago sila.
Yung mga hindi marunong mamuhay dyan ng nasa bukid, mag-ready kayo pagdating ng panahon na to. Isang option lang ito. Or else, face it. Face it. Yan po ang isang mangyayari. Kung may pagkakataon, tumakbo ka. You must run for your life. Okay? And another one. Stay in your hiding place. 24:17. Stay on your hiding place. Siguro nasa bahay mo, ikaw nasa top roof ka, mayroon kang magandang bahay, o kung saan ka man naninirahan, na mamili ka na ng pupuntahan mo, ng titirahan mo. Stay safe. Parang mayroong virus. Ang virus dito, mga kapatid, kaibigan, hindi yung COVID. Sa great persecution, sa great tribulation, ang panganib dito, hindi na yung virus, kundi yung mga tao, yung mga antichrist, na handang pumatay, handang bumaril, handang mangwasak, handang mag-destroy. Yan ang virus dito, matindi, malalaking virus, na kaya kang putulan ng ulo, kaya kang tanikalaan. Malalaking virus ito. No? So, anong sabi? A person out of the deck, of the roof, must not go down into the house part. O, hindi ka na kailangang bumaba kung nandoon ka sa taas ng bahay mo para may kukunin ka doon sa baba. Huwag mo na gagawin yan. Delikado. If a person out of the field must not return even to get a coat. Kung nasa bukid ka, wala ka ng pagkataong umuwi para kukuha ka ng damit o balabal o jacket. Hindi na. Bakit? Delikado na. Napakadelikado ng time na to. Kaya kung nasaan ka nag-stay, matindi dito ka, batid, kaibigan. Ang quarantine dito, 3 years and a half. Ulitin ko, ang quarantine dito, 3 years and a half. At wala ditong amelioration. Walang mitigation fund dito. Walang supply dito. Walang mamimigay dito ng bigas at grocery. Within 3 years and a half, great tribulation. Hahantingin ang mga lingkod ng Diyos ni Satanas at ng kanyang alay ng beast ng mayroong mga tatak na 666. And this is rulership of government, a one-world government, the Antichrist. Hindi ka bibigyan dito ng pabor. Pag wala kang tatak, huli ka, kalaban ka. Kaya, kung ikaw ay nasa bukid, yung bahay mo binabantayan na ng mga kaaway, huwag ka nang umuwi, uhulihin ka. Kung nandun ka naman nakatago ka sa bahay mo, sarado ang gate, sarado mga pinto, nakalag, parang walang tao, walang tunog, walang nagpapatugtog ng mga kung anong sound system. Nandun sa labas, may mga nagbabantay-bantay, iniispayan ka kung may tao. Huwag na huwag ka nang lalabas. Stay safe at home. Quarantine within 3 years and a half. Imagine, ang ganong katindi. So, dapat dito may preparation ka, pagkain, way of accept to run, panalangin sa Panginoon kung ano. Dahil ito'y great testing, maximum testing of your faith in God, brothers and sisters. Sa ngayon, tranquilize ang mga Kristiyano. Kaya minsan nagbibisyo-bisyo pa. Hindi nagwiwin ng tao kay Christ. Nag-i-enjoy sa buhay na to. Pero pagdating ng oras, mga kapatid, terribly ang sasakitan. Okay? Stay in your hiding place. Number 5, help others. Help others. Kahit na ganitong situation, huwag alisin sa isip natin, help others. Marahil may mga kapatid tayo, may mga mahal sa buhay, na nananalangin, gusto sa Panginoon. Hindi rin makalabas. Alam mo kung nasaan sila. Nagpaabiso na kung nasaan sila. Pero wala na silang makain. Wala silang matakbuhan. Nanganganib ang buhay ng mga anak na maliliit. Delikado. Ano sabi? Redeeming the time to help.
Anong sabi yan sa Ephesians? Redeem the time because the days are evil. Pagdating nito, ito yung mga days na evils. Nagahari rito ngayon yung Antichrist. Yung mga Kristyano ngayon, hindi ka na makapag-preach ng lantaran. Pupugutan ka ng ulo. Ang mga Kristyano rito, hindi ka makapag-iingay sa labas, hindi ka mag-display, sapagkat ang mga gwardya naglipa na kung saan-saan. Ang mga checkpoint naglipa na kung saan-saan. Hindi ka pwedeng bumili at hindi ka rin naman pwedeng magbili. Yung pera mo, wala na. Tatak na ang ginagamit dito, hindi na cash, hindi na piso, hindi na dollar. Useless na yung pera. Okay? So napakatindi ng situation dito. Pero we need to redeem the time to help others. Pansinin ng Matthew chapter 25. Sa verse 35. For I was hungry, and you feed me, sabi ni Christ. I was thirsty, and you gave me drink. I was stranger, and you invited me in your home. I was naked, and you gave me clothing. I was sick, and you cared for me. I was in prison, and you visited me. Then this righteous one will reply, Lord, when did we ever see you hungry and feed you? Or thirsty and give you something to drink? Or stranger and show you hospitality? Or naked and give you clothing? When did we ever see you sick or in prison or visited you? And the king will say, I tell you the truth. When you did it to one of this list of these my brothers and sisters, you were doing it to me. Nagkwento ang Panginoong Hesus na sabi niya, nung ako'y nabilanggo, binisita niyo ako. Nung ako'y nagugutom, pinakain niyo ako. Nung ako'y nauuhaw, binigyan niyo ako ng mainom. Nung ako'y estranghero at walang matuluyan, ako'y pinatuloy niyo. Nung ako'y walang maisuot na damit, ako'y binigyan niyo ng kasuotan. Ang mga lingkod ng Diyos, ang mga apostol ng tanong kay Christ, kailan ka namin Panginoon nakitang nangyari yan sa iyo? Then, sinabi ng Panginoon, nung ginawa niyo ito doon sa maliliit kong mga kapatid, doon sa mga brothers nyo at mga kasisters nyo na nagdaranas ng ganong bagay, ginawa niyo yun sa akin. Kaya yung mga mayroon, mga may pagkain, may matutuluyan, sa panahon ng Great Tribulation, ang bahay mo may kaluagan at maring hindi makukuha ng kaaway ang sino mang papasok doon. I-open mo bahay mo. Sa mga natatakot at nangangambang mga pamilya, ginawa mo yon kay Kristo. Redeem the time to help others. To help others. Ang sabi, one of this list, yung mga maliliit, of these my brothers and sisters, you were doing it to me. Yung mga maliliit na wala nang matakbuhan, walang makain, natatakot, wala nang maisuot, mayroong sakit, ginawa mo dito sa mga maliliit na kapatid na lalaki at maliliit na kapatid na babae na walang kakayahan. Ginawa mo yan sa Panginoon. Hindi ka lilimutin ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, kahit sa Great Tribulation, ginawa mo yan para sa akin. Pagpapalain kita. So make sure na pagdating ng mga bagay na yan, ang mga Kristiyanong walang matakbuhan, tulungan mo kung mayroon ka. Ngayon pa man, mag-prepare ka na. Mag-prepare ka ng maraming pagkain, mag-prepare ka ng field, mag-prepare ka ng maraming dapat na i-prepare. For 3 years and a half, brothers and sisters, this great tribulation will durate within 3.5 years. Dangerous, napakapanganib. Lastly, you make sure you have no sucklings or the time of that persecution must be in winter. Ano ibig sabihin ng part na to? 24:19. Tinan po natin ulit ang 24:19. How terrible it will be for pregnant woman
And for nursing mothers in those days, how terrible is that time for a pregnant woman na magtatakbuhan na kung magkaanak ka sa pagtakbo, and nursing mothers in those days. And pray that your flight will not be in winter or in Sabbath day. Na pagdating ng panahon niya ng Great Tribulation, manalangin kayo na hindi matapat na ikaw ay buntis o may maliit kang anak, a nursing mother, or taglamig. Bibigyan ko ng emphasis ito mga kapatid, na itong Great Revelation, sa panahon itong great testing of our faith. Manalangin tayo, make sure na sa panahon na yan wala kang pasuso. I-spiritualize natin at i-physicalize. Mahirap nga naman kung may anak kang maliit o buntis ka, natatakbo-takbo ka, tatago-tago ka, magkaanak ka na wala sa panahon. Physically talagang mahirap yun. Physically. And spiritually. Ito po ang indication nito, spiritually. Manalangin ka na ang panahon na ito ng pag-uusig, ng persecution, ay hindi matapat na ikaw ay nagpapasuso o mayroon kang pinagbubuntis. Ano yung pinasususo at pinagbubuntis? Ito yung mayroon kang pinasususong kasalanan o pinagbubuntis na kasalanan. Ito yung mayroon kang daladala diyan sa iyong sarili na kasalanan o binabalik-balik ang kasalanan. Inaalaga ang kasalanan sa iyong buhay. O pinagbubuntis na ikay may taglay-taglay na kasalanan hindi mo sinusuko, hindi pa iniluluwal, na ang iyong pagtakbo, pagtakas ay hindi matapat sa gab. Sapagkat kawawa ka naman, di patago-tago ka pa, patakas-takas ka, impyerno din baka ang punta mo. Or else, baka mahuli ka rin at persecuting ka. Isutil ka din naman. May pinapadudo kang kasalanan, pinapasusok kang kasalanan. Yung pangangalunya mo, halimbawa, hindi mo, ang kasama mo sa pagtakbo, yung kabit mo, nagtago ka pa. Ikaw din naman ay tagagawa ng karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Kasama mo sa pagtakbo, yung kabit mo, yung kalaguyo mo, o yung kagrupo mo sa pag-hold up. Masaklap ano. So, manalangin hindi ganon. Or the Sabbath day, or winter, o yung time na taglamig. Yung nanlalamig ka sa Panginoon, yung nadi-discourage ka, yung wala kang feeling para sa Diyos. Na hindi ka makapag-decide na nalamig ka, tatakbo ka, o sasama ka doon sa grupo ng Antichrist, tatanggap ka ng tatak, o hindi ka tatanggap, hindi ka makadecide. Taglamig. Parang frozen ka. Manalangin na ang time na to ay hindi matapat sa ganun. Mga kapatid, kung pahina-hina ka, maligam-gam ka, pagdating nitong panahon na to, kawawa ka. Anong sabi? How terrible it will be for a pregnant or doon sa mayroong mga pinapasusong kasalanan or natapat na winter, taglamig ang faith mo, or Sabbath, ito yung pahinga muna ako, sorry muna Lord, pahinga muna ako, nagninilay-nilay ako, nag-isip-isip ako kung magpapatuloy pa ako sa iyo o hindi. Pag naratnan kang ganito, how terrible you are pagdating ng araw na yan. Dito pipit-pitin ka. Hindi ka naman mainit, hindi ka malamig, o kaya talagang malamig ka, ibisay-bisay pa. Sapagkat malamig ka din naman, kakalusin ka dito. Hindi ka tatagal dito kasi malamig ka. Kung mayroon kang pinapasusong kasalanan, hindi ka tatagal dito, kapatid. Sa pagtakbo mo, hindi ka tatagal dito. Kung may pasusok kang kasalanan, hindi ka tatagal dito. How terrible ang situation mo. Hindi ka tatagal dito. Kaya manalangin na hindi matapat sa ganon, mga kapatid at kaibigan. Yan po ang mga pangunahing mangyayari. Pangunahing mangyayari sa mga Kristiyano. I-screening tayo ng gusto.
Pero yung mga tapat, ayon sa sinabi ni Pablo, to me, to live is Christ, to die is gain. Hindi ka dito matatakot. At alam nyo, pagdating nitong Great Tribulation, dahil yung mga tunay dito, kakapit ng tulo kay Lord. Yung mga hindi naman, magbabaligbing. Mabuti naman, nagsibaligbing na sila. Dahil nakakahiya naman sila sa langit, makapasok sila. At hindi sila doon makakapasok. Yung mga baligbing, yung mga malalamig, yung hindi tapat, yung mga hindi sanctified, yung may mga kasalanang hindi sinusuko, hindi naghahambol sa Lord. Hindi sila doon papasok. Talagang magbabaligbing sila. Kaya ang sabi, maraming manlalamig, maraming tatalikod dahil dito sa persecution. Maraming tatalikod. Ayun, tatalikod na, sabi dyan sa unang verses. Chapter 13. Maraming tatalikod. Sapagkat hindi nila kaya. Ang kakaya lang dito, yung mga tunay na testing yung faith, handang humarap sa pagsubok at nagtitiwala sa Panginoon. Ano man ang mangyari. Kasama ka doon, kapatid at kaibigan. Maghanda ka, to live is Christ, to die is gain. Kung may pagsubok na mabigat, sigurado kakayanin mo kasi tutulungan ka ni Lord. Kung hindi ka na makatakbo, huwag ka nang tumakbo. Kung may tatakbuhan ka, tumakbo ka pa. Ganun na lang. Pero ano man ang mangyari, we are ready. We are ready. Sabi ni Paul, I am ready. Huwag kayong umiyak. Tapat ako noon. Hanggang sa kamatayan, tapat ako. Sabi ni Pablo. Whether to be imprisoned or to die for Christ, I am not ashamed. I will give glory to God. Ganun po ang ating panghawakan pagdating ng panahon. Pagpalain ng Lord ang ating pong pag-aaral, nakapagbigay ng konting gabay kung anong gagawin ng mga Kristiyano pagdating ng Great Tribulation. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa mga example sa Bible. Pwede kami tumakbo kung makakatakbo. Kung hindi man, face it with Jesus Christ. Hold on to His promises that you will be with us. And the Holy Spirit will give us strength in time like this. Pero Panginoon, aming dalangin ng iba, ang mga maliliit at mahihina. Tulungan mo, Panginoon. Ngayon pa man mapalakas na, decided na we will serve you sa buhay man at kamatayan, ngayon at magpakailanman. Hindi kami magdi-deny, hindi kami tatatak o hindi kami tatanggap ng tatak, hindi kami tatalikod, hindi kami manlalamig, hindi ka namin ipagpapalit. Salamat po, Panginoon. Palakasin mo kami lahat. Faith with a solid foundation, Jesus Christ. Bless us, God. Thank you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang lahat ng nakikinig, mga kapatid, at maging lakas ito sa ating patuloy na paglilingkod. God bless you all. The greatest question that anyone could ever ask is, what must I do to be saved? Let me share to you the ABC of salvation. Sa ating po mga minamahal na kaibigan na ngayon lang nakamakinig ng Word of God sa ating po pang-aaral dito sa FB Live, gusto kitang imbitahan sa isang magandang relationship sa Panginoon. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung paano naliligtas ang isang tao sa kasalanan o sa kapamakan? Yung isang guard sa Acts chapter 16 verse 31, nagtanong kay Pablo at Silas. Sabi niya, mga Ginoo, paano po ba ako maliligtas? Ang sagot ni Pablo at Silas, maliligtas ka, sumampalataya ka sa Panginoon, tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas, maliligtas ka, pati ang iyong sambahayan. Isang gawin natin, kapatid, kaibigan, sa gabing ito para matugunan yung tanong mo kung paano maliligtas, manampalataya ka sa Panginoon. Panaligan mo ang Panginoong Hesus bilang siya ang ating tagapagligtas. Accept Him as your Lord and Savior. Believe in Him that He is able to save you, your soul, your spirit, sa anumang sitwasyon. Tanggapin mo siya sa buhay mo na wala talagang ibang tagapagligtas. Accept Him, admit that we are sinner, you are sinner, and God will bless you.
ang isa pang bahagi upang ang tao ay maligtas, na malinaw na sinabi ng Panginoong Hesus, ang sabi niya, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. And those who believe in Him, pinag-usapan po dito, manampalataya tayo, tanggapin natin ang Panginoong Hesus. Sabi sa aklat ng Juan, chapter 1, verse 12, ang sino mang tumanggap sa Panginoong Hesus ay binigyan niya ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Kapatid at kaibigan, kung ngayon mo palang ito naintindihan, pagtibayin mo sa iyong kalooban na tanggapin ang Panginoong Hesus sapagkat walang ibang tagapagligtas na pwede magligtas sa iyo sa kasalanan. Ang tanging isa lang ang Panginoong Hesus na ating Diyos. Tanggapin mo siya sa iyong puso. Component, kaibigan, para maligtas ang isang tao sa kasalanan ay yung tinatawag na letter C. Ang ibig sabihin ng letter C na yan is commitment. I-commit mo ang iyong buhay sa Panginoon sa pagtanggap mo sa Kanya. Ibig sabihin, tinatalaga mo ang buhay mo sa Kanya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Pati yung mga kasalanan, alam mo, kasama na yung pagsisisihan, ipagpaubayan mo sa Diyos upang baguhin ng Diyos yan. At yung tatlong yon, i-summarize ko ulit para sa mas lalong malinaw. Letter A, accept Jesus Christ as your Lord and Savior. And letter B, believe in the Lord Jesus Christ that no one can save you. Letter C, commit your life to Him. Beginning today, you will become son and daughter of God. Kung naintindihan mo na yun, kapatid, kaibigan, manalangin tayo. Anyayaan kita para sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa pagtanggap ng aking kaibigan sa iyo bilang Panginoon mo, ang Panginoon niya, tagapagligtas. Pagpalain mo po siya mula sa oras na ito, siya ay anak mo na. Ingatan mo po siya at pagpalain, arugain, ingatan at i-bless bilang iyong anak. Sa pangalan ni Jesus.